cannot invite all, but the Lord will choose, no? To the one you brought here and heard the gospel. So let us give a big love for the Lord kay Sister Jingjing. Ayan. Kapatid ni Sister Jobilin. Ayan. Welcome po. Ayan. So welcome po sa ating Sunday worship, no? Dito sa ating Team International. So we are very glad. Wala man ang ating ibang mga brothers and sister, but the Lord is always telling us from the Bible that we are going to continue. 1 or 2 or 3 are gathering together. The Lord is in our midst. Amen? Onisang, hontoni, arigatou gozaimasu. No? Itsumo. No? So, subarashi desu ne. Kansha shimasu. Because the Lord is always faithful. No? In every nationality, the Lord will speak the heart of the people. Not only Filipino, but all nationality, especially Japan, the Japanese. Because we are here as missionary, we need to reach out more Japanese nga eh. But we're doing that by our outside evangelism. And in Japanese service, we have Japanese service. That's why we evangelize Japanese. No, kapag nagkakausap kami sa discipleships, all Japanese po ang aming ministry sa umaga. Amen? So praise God kasi mas lalo silang nagiging masaya kasi meron pong ibang lahi. Kasi if Japanese to Japanese, sometimes they are not sometimes, no, but it's Japanese language. But if we speak the language, no, and then you speak the word of God. 神のことはね、本当に素晴らしいわね、言葉は。神様の言葉ね、ジャパニーズは難しいですけど、ね、日本語はばっかり話しますね。それは日本語だけね、しかないんですよ。で、私が一生懸命ちゃんと勉強して、神のこと、その簡単じゃないです。ちゃんと深い言葉があるし、で、私が一生懸命ちゃんと、神のこと、ちゃんと、できることだけ、ね、そこまでが私がちゃんと、伝道します。ジャパニーズの、日本人の方ね。それは素晴らしいですね。感謝します、いつも。それは神の家ね。Glory to God. Amen. Amen. So let us start. Now, I just want to read this Bible verse. これね、神のことが今ね、いますから。Colossians 4. Ayan, Colossians 4 verse 2. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Being watchful. Sabi niya, watchful. Chanto mite. And thankful, いつも感謝。感謝がね、それが必要なんですよ。And pray for us. ちゃんとお祈りします。ね。That God may open the door for a message. 本当に神様からメッセージの言葉、本当に素晴らしいね。いますね。So that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chain. Pray that I may proclaim it clearly, so I should be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversations be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Palakpakan natin si Lord. Amen. いつもね、恵み、ね、ちゃんと神様からのちゃんと時間があれば、チャンスね、それはチャンスはしかないから、もうちゃんと時間があれば、ちゃんと神のことをちゃんと教えます。ね、それは素晴らしいの言葉ですね。それは神様からの言葉が、ちゃんと心にちゃんと入って、ね、ちゃんと信仰を持って、それが一番。信仰を持ってますか？ Do you have faith? Do you believe? 信じてますか？神様の言葉。Amen? Amen. So, let us stand up. Amen?
Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, that your word may be heard today, Lord. Thank you for all of us here. Speak to them. Whatever message, Lord, that you may bring to us today, Lord, we want to open our heart, our mind to you. We want to understand your message purely. Forgive our sins, O God. Cleanse our heart, Lord, today. Lord, give us this day the grace that coming from you. We thank you for all of us here. The first time who came here, Lord, speak to them and be with us. Lord, we thank you that we are strong, we are alive today. We offer to you our heart. Lord, we offer to you our life to you. We thank you that you give us the life that we deserve. Continue, Lord, to use us almightily. In every way you can, Lord, use us. Not only with Filipino, but in every nation, especially the Japanese. This country, we need Jesus. Lord, we thank you so much. We want to give you glory, Lord. We thank you for everything, Lord, that we have right now. We thank you for our music team. Lord, we lift up you, Lord, to our praise and worship. We give you glory. We love you. In the name of Jesus, amen. Yes, Church, magandang araw sa ating lahat. Nararamdaman ba natin ang presence ni Lord? Before everything else, bago tayo magpuli kay Lord, muli po natin ipigit ang ating mga mata. Damin natin yung presence ni Lord na ngayon pumapagitna sa lahat ng taong may pinagdadaanan, sa lahat ng taong sinusubok ng buhay. Tandaan po natin na kahit kailan hindi tayo iiwan at hindi tayo iniwan ni Lord. Na sinusubok man tayo ng sitwasyon, patuloy at patunay ito na isa tayong Kristiyano. Na isa ito sa mga pagsubok upang maging matatag ang ating pagkapit sa Panginoon. Huwag nating hayaan na gupuhin tayo ng mga problema. Huwag nating hayaan na manghina tayo sa presensya ng Panginoon. Huwag nating hayaan na maging dahilan ang lahat ng problema para talikdan natin ang ating pagiging Kristiyano. Patuloy nating isabuhay ang naisin niya sa buhay natin. Patuloy nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. At patuloy nating damhin ang kanyang pagmamahal sa buhay natin. Maaaring may iba sa atin na nagtatanong kung bakit paulit-ulit na ikaw or ako ang nakakaranas ng mga sitwasyon na minsan hindi na natin matanggap. Pero lagi natin tatandaan, lahat ng pagsubok na dinadanas natin sa buhay natin ay may kaangkop na solusyon. May kaangkop na dahilan kung bakit natin pinagdadaanan. Sabi nga nila, kung may pinto o bintana na magsasara sa buhay mo, meron at merong isang uling pinto o bintanang magbubukas para sa buhay mo. Pero lagi natin tatandaan, hindi lahat ng pinto at bintana ay automatic. Kailangan natin ng effort, patnubay ng Panginoon, tamang gabay, upang daanan natin ang oportunidad na dumadaan sa bawat buhay natin ng maayos at may kaangkop na pagmamahal at pagpapahalaga dahil lahat ng ito ay galing sa ating Diyos.
Patuloy nga po, mga kapatid, na tayo magpapuri sa araw na ito. Ibigay natin ang ating buong kalakasan sa Panginoon na ngayon ay nakatamhay sa atin. Pilipino, Japanese, o kahit sino pa man. Lahat tayo magpuri sa Panginoon. Amen? Amen! Sabay-sabay tayo magpuri sa Panginoon! Every tribe will see your glory. Every nation's bow
kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, Lord. Alam namin, Lord, na naririnig niyo kung gaano ka-intense, Lord, yung pagmamahal at pagpapapuri namin sa inyo, Lord. Alam niyo, Lord, kung gaano katindi ang pagmamahal at pagtataas namin, Panginoon, sa pangalan niyo, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na kami ay gabayan ninyo. Habang kami ay palalim ng palalim, Panginoon, sa pagmamahal sa inyo, Lord God. Alam ninyo lahat ng nangyayari sa buhay namin, Lord. Alam ninyo ang dalahin ng bawat puso, ng bawat taong nandito, Panginoon, sa simbahan ito. Alam ninyo kung ano ang pinagdadaanan namin. Kung anong nais hilingin ng mga puso namin, Lord, para patuloy nga po kami makapaglingkod, Panginoon. Para sa ikatataas, Panginoon, ng inyong kaharian sa buhay namin, Lord God. Lord, alam ko, Lord, na marami kayong plano para sa buhay namin. Alam namin, Lord, na kahit kailan hindi nyo kami iiwan, Lord God. Na kahit kami nabibigatan na at pakiramdam namin, hindi na namin kayang tumbasan, Panginoon, ang lahat ng pagsubok, Panginoon. Pero alam namin, Lord, na kayo ang aming kalakasan, Lord God. Patuloy nga po, Lord, na patnubayan niyo kami sa araw-araw, Lord God. Patuloy nga po, Lord, na kayo ang aming maging kalakasan, Lord, sa lahat ng aming pinagdadaanan, Lord God. Sa paglalim, Panginoon, ng aming mga buhay sa inyong karihan, Panginoon. Itinataas namin ang inyong pangalan, Panginoon, sa kataas-taasan. Sa hari ng mga hari, Panginoon. Sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. By perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy. I'm wide awake, growing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in and lead into your love. Let my hands see your glory, Lord of all. So beautiful, here in you I find shelter, captivated by the splendor of your grace. My secret place, I'm wide awake, growing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lead into your love. Oh, your love. Yes, Lord, here I
Lumalim ka sa iyong pagmamahal ka. Hayaan mo mamuhay ka sa buhay namin mo. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. I'm wide awake. Draw me close, there by grace. I know my heart is yours. Oh, fear remove. I'll breathe you in. I'm leading to your love. Oh, your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To God be all the glory, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Be our brother, Lord. Be our life, Lord. I seek out your name, Jesus. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Yan. Ha? O, hinga muna tayo. Hindi, napagod ako pagkakat ko. Yan, okay. Good afternoon sa inyong lahat. Son and daughter of God. You know, people, there are a lot of expectation. Alam ko, marami kayong mga inaasahan eh. Totoo ba? Marami kayong mga bagay na gustong ma-commit o makuha and everything in our life. Meron ba sa isip natin yung always expect something? Meron tayo bang inaasahan? Lalo na yung mga mag-boyfriend, no? Kailan kaya ako sasagutin ito? Yung mga ganun ba? Yung mga inaasahan? Kailan kaya ako mapopromote? Kailan kaya ako magkakaroon ng maraming pera, no? There are a lot of expectation in life, but you know, it's good naman. No, maganda naman yung nag-hope na hindi pa dumarating, marunong tayong maghintay, wait. Time of God, no? Yung time natin, maganda naman yun, no? Okay. Yearly title, ano ba yung yearly title natin? Assuredly beyond, increase, and follow me. Now, this week title, actually this is my 4th Sunday, no? Elevate your expectation. Pwede natin itaas yung ating mga bagay na inaasahan. Sometimes yung expectation parang hindi matapos no? Parang yung expectation ba parang isang buwan parang yun lang din. 2 months, 3 months, 4 months, walang higher. Yung expectation na hindi dumarating, ine-expect mo pa rin. No? Hindi ba kayo naiinip sometimes your patience sa mga in-expect ninyo parang tagal naman? O kaya yung mga naghihintay ng about love, tagal naman ng akin yung partner ko, kailan kayo ibibigay ni Lord, yung soulmate ko. Yung mga ganun ba? But you know, is always hope in our life. Yung may inaasahan tayong magandang bagay. Before we go on, let us pray. Lord, thank you so much today. It's a great day. Another Sunday, a 4th week of this month. Lord, we give us strength and all expectation, Lord, na makumit namin your will be done. Lord, salamat sa time na binigay mo sa amin. Nandito kami muli at muli mo kami binuhay. This day, every morning, you give breath and strength in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, para mabilis, Ephesians 3:20.
Elevate your expectation. Yun yung title natin, no? Fourth week. Let us look Ephesians 3:20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Kung minsan, dapat ang ating buhay, merong makikitang expectation. Tanungin mo sa katabi mo, ano ba yung ini-expect mo? Dumating na ba? Ang tagal naman. Ang tagal naman nung hinihintay natin, expectation. Every day in our life, napaganda naman yung hindi naglalaro yung isip mo, You expect something na pwede mong makuha talaga. Sometimes, yung expectation, may tatlong kasagutan. Minsan yes, minsan no, minsan wait. Tatlo. Pero pag no, nako, kahirap pag no. But as long as you wait, may yes yan. Palaging may yes. Pag tayo nga nanliligaw, Sino mga lalaki dito? Nakaranas ng panliligaw, Siyempre, pag nanligaw ka sa babae, expect something na yung big yes. Hindi yung no. Nakakahiya naman sa lalaki. Pag no, No? Sino nakaranas no? Sino nakaranas ng no? May nakaranas naman sa inyo ng lalaki na sabi ng babae, no, hindi kita mahal. Meron ba? Pero pag yes, ang lalaki naman very proud. Naku, yabang. Puro yes, Okay. Pero pag kay Lord, napakasarap. Pag matanggap natin yung expectation na yes, the Lord answer your prayer, your request. Sabi sa Tagalog, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Ang tanong dito, kumikilos ba si Lord sa atin? Tanongin mo sa katabi mo, kumikilos ba si Lord sa'yo? Ha? O baka natutulog. Ay, yung kanta ni Gary, natutulog ba ang Diyos? Dapat hindi natutulog, Palagi dapat siyang gising sa ating buhay. Matutulog nga yan kung ikaw'y palaging natutulog. Ba mayroon natutulog pag mayroon trabaho? Ang sakit sa katawan. Sino nakaranas ng ang tagal walang trabaho? Ba, ang sakit sa katawan, ha? Mas maganda pa yung busy. Di ba kahit pagod? Di ba? Kasi, meron kayo na-expect na sahod na maganda. Kung parang kang tulog, paano ma-expect mo hahawak ka ng pera? Zero. Di ba? Dapat maganda yung palaging pagod. One of the most powerful encouraging verse, actually yung Ephesians 3:20. It reminds you that God plans for your life far exceeds your own imagination. Masyadong malayo o malawak na ibinibigay sa atin. Maganda naman yung mga bagay na yun. Yung panahon ng kabataan, marami tayong mga imagination. Wag lang yung mga bad. Dapat yung good. No? Ang lalaki, mahilig sa imagination. No? Mga lalaki, puro kalokohan nung araw. Then, even you are men, God choose you to be a warrior. Ang galing sabi mo sa mga lalaki, naging warrior ka na ba? Baka naging warrior ng babae. Tayo talagang mga lalaki, Kung minsan, yung babalikan natin yung mga panahon natin, yung tayong kabataan, mga bata pa naman tayo. Kahit ang pastor nyo, ako, isip ko, bata pa rin ako. Ayoko isipin tumatanda ako. Bakit mo isipin tatanda ka? Nawawala expectation mo. Para ka nanghihina. Ako, iniisip ko palagi, hindi ako matanda
Kaya pinipilit ko maglakad, sa naba, ikot ako ng ikot. Walk ng walk, bike ng bike. Para you feel young. No? Pag palagi kang walang ini-expect, palagi ka lang nag-iisip, palagi ka lang nakamukmuk, tatanda ka talaga. Di ba? Ang hirap ng ganun no? Point number 1, the ultimate expectation on every promises. Yan, expectation. Sino na ba nangako sa inyo? Sino ba nagpangako? Marami ba nagpapangako? Pangako ko, babayaran kita next month. Inaabot na ng 1 taon. No. Yung 5 lapad, inaabot na 1 taon. Dapat 5 lapad, every month, bayad na yon. Dapat nga, every month. Kasi every month naman tayo nagsisweldo. Kung yung 5 lapad, inaabot ng 5 taon. Ay, naku naman. Hirap nung ganun, Kaya napakaganda, di ba? Inaasahan ang bawat pangako. Kaya mga babae, umaasa yung mga lalaki na mga pangako. Ganun din naman lalaki. Every word na bibitawan natin sa babae, inaasahan ang babae ang babae talaga, ang karakter niya waiting to, inaasahan yan, yung mga ibibigay. Kaya kayong mga lalaki, pag magbibigay kayo, pag nagsalita kayo sa inyong mga asawa, tuparin ninyo, ha? Kasi magigilitan kayo ng leeg. Actually, Ephesians 3:20 is a powerful verse about limitless power. It means that God can do far more and answer prayer for better than anything we could ever ask. Yung hindi mo pa hinihiling, pwede nang dumating. Di ba? Hindi mo pa nga sinasabi, alam na ni Lord yung isipan mo at yung bibitawan mo na salita. God is omniscient, God is powerful. Di ba? Power working within us. Dapat yung Holy Spirit is working in us. You feel the power of the Holy Spirit. Naramdaman ba ninyo? May naramdaman kayo? Sometimes yung worship time, yung galaw ng Holy Spirit pag nagkakantahan, very strong. No? Pag nakakabasa kayo ng salita ng Panginoon, o sometimes every morning or bago matulog, ang tanong dito, hindi mo mararamdaman ang kalakasan ng Panginoon, yung power of the Holy Spirit, kapag hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi the Word of God is a letter. Yan na naman tayo, is a letter. Kayong mga babae at lalaki na lang. Alam ko naman, nung panahon nyo, palagi kayo nagbubukas ng love letter. Ako talaga, nagbubukas. Kasi nung panahon namin ni Pastora, love letter lang Wala pa yung cellphone. Meron man yun, tumutunog nga, matawag doon, beeper. Pag nag-beeper, merong message. Pero nung panahon na yan namin ni Pastora, bihira lang yung beeper Love letter talaga. Kung titignan nyo yung love letter namin, dami. Pero napakasarap magbasa ng love letter. Lalo pag marinig mo, mag-ingat ka, mahal. Parang baduy, Parang ngayon, baduy na yun, Parang baduy na, corny na, But pag sometimes, pag bubuksan mo yung mga letter, subukan nyo, kami ni Pastora, madalas kami nag-uusap Pag nag-uusap kami niyan, binabalikan namin yung, wala namang masamang balikan, basta dalawa lang kayo. Huwag nyo na balikan yung mga bagay na hindi mo. Pag dalawa kami, binabalikan namin yung young kami. Yung bago, kailan kami nagkita, medyo pakipot pa, yung mga ganun ba? You boast your, your imagination, even your body, your thinking, your heart, and everything. Di ba? Maganda yon. Minsan, pag ganun, kahit sa mag-asawa, sa mag-asawa, napakaganda yan. Palaging binabalik-balikan. You know why? Para hindi mawala yung boring. Hindi mawala yung, lalo pag may edad na, yung tamlay ng pagmamahalan. Binabalikan talaga yan. Kasi nakakalakas ng yung tawag sa lalaki, enhance ba yun? Ano ba tawag doon? Yung kalakasan ng lalaki, Hindi, totoo naman talaga,
Kapag ang mag-asawa, lalo pag matatanda na, o aminin nyo, kami, aminin namin ni Pastora, pag matanda na, wala na yung tama para mga sex, wala na. No? Pero kami, minimintay namin ni Pastora. Kahit man lang paminsan-minsan. Oh, bakit naman? Bakit naman? Uy, very open tayo dyan. Very open. Kasi nung kayo'y nag-aaral open nga yung about sex education You know, sa mag-asawa, Uy, kinikilig naman kami. Bakit ang mga Pilipino ba mahilig? Oy, nakakita rin ako ng Japanese tsaka Japonesa, holding hands pa. Matanda na, nag-holding pa. Pero siyempre, may intimate pa rin. Kasi magpa-fire pa yun. Napaka-importante niyan sa mag-asawa kahit may edad na. Bata lang ba ang may ganon? Kung minsan bata nga matamlay Di ba? Kahit may edad. Kasi, is part of your, maging maturity, maging malakas, hindi kayo basta-basta matunaw yung pag-iibigan. Tama yun. Ganda yun. Nako! Lalo, pag nakausap niyo yung aming head, si Bishop Sio, 70, going to 71 na yon. Pero pag nakikwento sa amin yun, very alive. Dapat ganun No, wag nating kakalimutan yung mga bagay na yon. Napakaganda nitong verse ng Ephesians 3:20 na to Sabi nga rito, ngayon sa Kanya ay makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin o isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ay kumikilo sa atin, according to His power at work within us. This great power is not a power away. It's actively working inside every believers. Dapat namumuhay siya sa bawat mananampalataya. It refers to the Holy Spirit transforming our lives and giving us strength and lives and promises. Yung purpose ni Lord sa ating buhay, hindi naman nagtatapos. Bakit? Sabi mo sa katabi mo, tapos na ba ang purpose ni Lord sa buhay mo? Abay, pag may sumagot dyan, tapos na. Naku, wag naman. Naku, baka bukas. Di ba? Hindi pa tapos. Yung purpose ng buhay. Di ba? Every day, every minute, we have purpose. O ngayon lang, may tumatakbo sa isip niyo kung ano ba yung purpose ng mga bagay. Napakarami. Kung minsan, si Lord pa nga ang nalilito. Ang daming purpose ng aking anak. No? Ang dami-dami. You cannot outdream God whatever you are hoping or asking for. His capacity exceeds your wildest imagination. Elevating your expectation means aligning your hope with His limitless power rather than your own weakness. Of course, sometimes. But your spirit strength, hindi dapat mawala. Sometimes yung panimbang ng buhay. Sometimes ang spiritual life at saka yung physical body, ano bang mas malakas? Yung physical strength o yung spiritual strength? Sa palagay ninyo, na tumitimbang sa buhay nyo ngayon. Ngayon, oras na ito. Mas malakas ba yung physical o spiritual? Okay, spiritual. Of course, kung hindi ka nagkukulang sa mga bagay na quiet time, prayer, yung meditation, yung pakikipag-usap kay Lord. But yung mostly on, gusto pa natin mga lakwatsa, yung mga bagay na nonsense sa buhay, yung hindi makakapag ng pag-grow ng tao, tingin ko mas malakas ang physical. Kaya, I say malakas ang physical, pag dumating ang trial and temptation, baksak na, humihina na, umiiyak na.
Lapit na naman kay Lord. Lord, ang dami ko naman problema. No? Of course lang yung problema. Kasi every trial, temptation, and problem, you know why the Lord na ibinigay sa'yo? Kasi kaya mo. And the Lord in your life become growth. Lalago, lalago, lalago. That's why your expectation, you need thanks God sa mga expectation na darating ng mga trials. Napaka-importante yung waiting. Sabi nga sa Psalm 62 verse 5. Yung walang lumalabas, but akin na lang. My soul waits silently for good alone. For my expectation is from Him. Ang expectation palagi nasa Kanya. Hindi expectation mo sa iyong kaibigan. Expectation mo sa iyong asawa. Naku, huwag natin bibigay kung marami tayong expectation sa ating boyfriend, girlfriend, asawa, ang hirap eh. Kasi tao din yan eh. Magpipil. At malulungkot ka. Hindi mo na naman binigay yung in-expect ko sa'yo eh. O, mga ganun ba? Napakarami expectation pag human ang pag-uusapan. But yung expectation mo kay Lord, the Lord, hindi naman pwedeng hindi sagutin. Yun nga yung sinabi ko nga, no, yes, and wait lang. Napakaganda, di ba? Elevation. Psalm 75, verse 6 to 7. Ako na lang ulit magbabasa. For expectation come neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He put down on one, exalt another. Napakaganda, no? Napakaganda nung sinabi niya rito. Kahit daw sa east, west, o anuman, layo, no? Hindi basta-basta magja-judge ang Panginoon sa mga bagay na ini-expect natin. Kung para sa'yo. Kasi hindi niya pwede ring ibigay kung alam niya magpipil ka o masasaktan ka. O, you talk about money. Sometimes, why? Lord, tagal naman na yung expect ko. Kasi dapat mabili ko na to, makabili ako ng ganito. Why the Lord not gives the big money sometimes? Kasi God is omniscient, omnipotent, omnipresent. Alam niya kagad na pag ibinigay niya, maaling mawaldas mo, mapahama ka, o mabaliwala, o umiyak ka lang. But the Lord give at the right time. Ibibigay niya yan. The right time. Kasi magsasucceed ka. Pero kung ibigay ka agad, at hindi pa ganun yung vessel mo, hindi ka pa ganun ka-matured, masisira lang. Kaya napakagaling ng Panginoon. The breakthrough, Proverbs 23 verse 18. Anong sabi ron? For surely there is a hereafter and your expectation will not be cut off. Yung mga bagay na expect natin ngayon at sa darating, hindi naman niya yan kagad, mananatili pa rin yan sa kanyang isipan. Sometimes parang marami nagtatanong, parang pinalimutan ng Lord yung mga bagay na pinapanalangin ko. Yung mga request ko, hindi. Kapag sinabi mo siya sa kanya ngayon, kahit matagal pa yan, o tumanda ka, you never expected biglang. Because at the right time. Kasi kung bata ka pa, mahilig ka pa magbabaldi-baldi, hindi naman niya ibibigay yan eh. O ibibigay niya mo yan sa iba. Sa iba niya muna ibibigay yan. Sa iba niya muna Maraming dadaanan. Kasi yung vessel yung vessel natin na dapat paglagyan, hindi pa naaayos. Masasayang lang. Hindi pwede kay Lord na masasayang lang. Dapat magagamit talaga ng nasa ayos. Kapag ang magulang mo, pag darating ang mana, kuminsan tayo mga anak, buhay pa ang magulang natin, tagal naman ng mana ko. Kuminsan nag-aaway-aaway pa, mana dito, dapat ako yung mas malaki kasi ako yung matanda. Dapat ako yung bunso kasi ako mahal ng nanay ko. Dapat mas malaki. Hindi pa nangyayari. Nag-aasam-asam na no? That's why the father and the mother, inaayos maigi. Ito kay bunso, ito kay panganay, ito sa panganay. Inaayos yan. Ba't hindi ibibigay sa inyo at the right time? Parehas lang din ng Ama natin sa langit. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Why this verse elevates your expectation? Why?
Bakit niya gustong itaas yung ating expectation? Hindi dapat nananatili. Kumisan yung expectation natin, 10 taon na, nandun pa rin. O kasi hindi sinasagot. Kasi walang nakikitang pagbabago. Gusto ng Panginoon itaas, madagdagan yung expectation. Kasi nasagot na. Another expectation na naman. Another na naman. Para hagdanan lang yan eh. Pag sa baba pa lang, nadulas ka na kagad. Di ba, naranasan yung madulas sa hagdanan? Ako kaya minsan marami ako nung bata ako, ang dami kong bukol eh. Kasi kalikutan. Di ba? Yung expectation eh. No? Ganon din kay Lord. Para tayo umakbang yan. Di ba? It removes human limit. The praise exceedingly abundantly highlights that God is not restricted by your own current circumstances. Finances and abilities. Depende sa abilities, in finances, in everything. Gusto ko magka-car, Lord. Gusto ko magka-car, yung red, yung sports car. Wala ka naman trabaho. Anong gagawin ni Lord sa'yo? Oh, patulog-tulog. Paano ka gusto ko ng ganda nitong bahay. Ang ganda ng bahay nito. Minsan, nung kabataan ko, nung binata pa, mahilig ako maglakad-lakad sa subdivision. Ganda nito, Ang ganda nun. Hindi ko alam kung saan yung maganda, lahat maganda. Pero lang, gusto mo, ganyan lahat ang bahay mo, no? Para ka rin nag-expect na gusto ko ng ganito. Uy, madaming bintana, maganda to, malamig. Uy, puro salamin. Makakakita pa yung salamin, puro naka-display yung car. Di sa Japan, meron, di ba? Pag titingin sa bahay, uy, Ferrari, naka-display lang doon sa bintana. Sayang naman. Di ba maraming ganun, sister? Di ba? Nakakakita ka sa mga bahay ng Hapon, nakaparada lang yung mga kotse, tapos may salamin. Grabe naman talaga, no? Yun ang magandang expectation sa atin, no? Na sana matupad yung mga bagay na yon, di ba? It goes beyond your dream. God cannot do more than you can even ask or think to dream up. Nangangarap ba kayo? O hindi mo sa mangarap pa. Sabi, mga Kristiyano, hindi dapat mangarap, mga non-Christian. No, lahat ng tao nangangarap. Wala naman sinabi sa Bible na masama ang mangarap. No? It's good naman yan. Yung pangarap mo, kaya ka na nga nag-dream, para ka magsipag. Motivate. Tama si brother, motivate. Yung pangarap, yung dream. Ang dami nakikita sa internet, yung mga dream. Lahat daming gusto, makarating ng ganito. Gusto mo pangasawang isang hari. Ang dami mga ganun, no? Yung mga bagay na expectation, ano? Napakaganda naman. Pero kung wala kang gagawin, hindi mangyayari yung dream. Marami nga dyan, nung pag malilit, gusto ko maging universe, Miss Universe. Pwede naman, kung matangkad ka, hindi ka nga matangkad. Gusto maging universe, hindi naman dapat pag universe talagang, di ba? Pati lakad. Kung maglakad ka, paano ka maging universe nun? Wala naman mag-dream. Okay. Malay mo, matrain, mabago kahit ganun ang lakad, no? Di ba? Pwede naman ayusin yan. Yung mga bagay na ganun, point number 2. Meron pa. It is actively working. The power to elevate your life isn't distant in the Holy Spirit. Power actively working in us. Tayo mismo gagawa sa atin. Tayo mismo gagawa. No? Hindi naman si Lord Tayo mismo. Gagawin natin. Andyan si Lord, yung pagtulong niya. Kasi may ginagawa tayo. Ano ba yung nung elementary? Wala namang puno na hindi mo makukuha yung isang bunga. Pwede ba yon? Makukuha mo ba isang bunga kung nganga ka lang? Parang meron si Juan Tamad ba yun? Nung malita ko, pumunta sa ilalim ng puno mo, mga nalaglag. Hindi yung mansanas nalaglag. Alam mo, nalaglag. Buko. Wasak. Di ba? Yung mga ganun joke. Di ba? Dapat aakyat ka o manunungkit ka. Hindi yung nganga ka lang.
Mamaya dumagit pa dyan yung ibon, o ano man, di ba? O ano yung malaglag. Napakahirap, di ba? Mahirap talaga. Point number 2, the joy of having high expectation of God. May kasiyahan na habang yung expectation ay tumataas sa Panginoon, dapat may kasiyahan. Di ba? Oh. Hindi, uso talaga bahin ngayon kasi nagbabago. Ako minsan nababahin ako. Yung uso kasi yung pagbabago ng panahon. Oo, ano talaga yan, lalo pag pinapawisan sa likod. Kasi painit na. Nainitan ba kayo? Ha? Nainitan? Oh, sa labas. Hindi, sa labas malakas ang hangin, yun. Oh. Dapat yung expectation ay mayroong kasiyahan. Nag-expect ka nga na isang something pero malungkot ang mukha mo. Kailan kaya darating yung aking inaasahan? Sabi ni Lord, paano ko ibibigay sa'yo yung inaasahan mo? Tingnan mo yung pagmumukha mo. Napakalungkot. Tingin ka nga sa salamin. Sister, tingin ka sa salamin. Sabihin mo, sister, tingin ka sa salamin. Ang ganda-ganda. Di ba? Dapat yung expectation, mayroong kasiyahan. Having a high expectation of God transform waiting into a confident. Tanungin mo kung may confident. May confident pa. Joyful anticipation of His promises. Dapat merong anticipation. Rather than wishful thinking. Yung wishful thinking, parang umaasa sa hangin. No? Walang inaasahan darating. No? Hangin lang. Biblical expectation or hope acts of a vessel of faith, unlocking God's provision and attracting a reward of supernatural gladness. Kaya napaka-importante sa isang Kristiyano na palagi tayong masaya. Masaya ba kayo? Amen ba? Talaga? Di, pag masaya kayo, di poldo-poldo kayo. Paano pag hindi kayo poldo? Masaya pa din? Si sister, Dapat si Unisan palaging poldo. Di ba? Totoo naman talaga ang babae, expectation. Hindi, totoo yan. Ang babae. Okay, di ba totoo ang babae? Dapat palagi may expectation. Dapat ang lalaki palagi, poldo. Dapat poldo. Kami nga ni Pastora, nagsama kami, hindi pwedeng hindi ako poldo. Hindi pwede puro love lang. Di ba? I love you, wala ka naman pera. Pwede ba yun? I love you, walang pera? Di ba, brother? Pwede ba yung palagi marinig ng babae? I love you, sweetheart. Sabi ni Miss, na naman to, mamayang gabi, handa na naman. Puro ganun lang. Dapat pag sinabi mo, I love you, merong, honey, honey. Ang ganda magbigay, di ba? Sa mga lalaki, expect yan. Dapat masipag. Alam ko naman mga Pilipino, lalaki masisipag. Kaya nga maraming tambay. Hindi Alam mo yung mga tambay na yan, pag yan nakapunta ng ibang bansa, hindi na sila tambay. You know why? Grabe talaga ang sipag. Tsaka yung time, on time talaga. Dati wala yung time, kahit anong oras. Di pag-uwi o kain. Kaya nga tayo mga Pilipino, sino ba yung nagsabing senator ba yun? Ano narinig ko? Hindi naman tamad ng mga Pilipino Mga tambay nga yan, pag nakapunta ng abroad, napakasipag yan Puro overtime na overtime siyempre, tagal na mahingay. Palakpakan na naman natin yung mga tambay. Huwag kayo tatambay Malalaki. Mahirap magtambay sa Japan. Pag tumambay kayo rito, walang makakain, walang pambili sa tutumbori. Everything wala. Ang dami mabibili dito. Grabe, matutokso ka kailangan poldo, Poldo man lang. Poldo. Now may the God of all fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by power of the Holy Spirit. Yan naman napakaganda naman. Every verse ng Bible, merong parang meron siyang elevating pag nababasa mo to enhance your strength.
The joy of expectation, God. You know, masaya talaga, may pag-asa yung ine-expect natin. Ako, sa akin, tanda ko nito, walang nabigo yung bagay na in-expect ko. Nangyari. Kaya lang, pag ikaw naging Kristiyano, may mga expectation, maaring mailipat sa iba. You know why? Bakit, Pastor? If your life continue in sinning and far away for your belief and your faith and your testimony in life na mag-share ka ng gospel, i-share mo yung nangyari sa buhay mo, may one time sa buhay ko na medyo nawaglit ko ng konti. But hindi ko nakalimutan ng pamilya ko na sharean lahat. But some friend also, but some others na ibang dapat kong gawin na sharean, nag-fail ako. But God forgive us and give us another chance. You know why? Kasi Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part of the earth. Jerusalem is our family, our neighbor, our friend, our co-worker. Yan ang Jerusalem. Jerusalem, Judea. Judea, probinsya. Dulo ng probinsya sa Pilipinas. Yan ang Judea. Samaria, Jerusalem, Samaria, Judea, Samaria. Samaria is out of Philippines. Asia, ibang bansa. Kami ni Pastora nasa Samaria. Kasi nagawa yung Jerusalem, Judea, and Samaria. Ito, Samaria na. The Lord gave expectation yung dapat kalalagyan namin. Samaria. But I'm not expecting more far in Samaria or punta ng US, mag-ministry, punta ng Switzerland. But some people, nakakilala may nag-invite na pwede daw doon. But I ask God, Lord, pwede pa ba kami itapon doon? Dalin doon? That my age, my expectation. Siguro is not. Pwede na lang siguro kung Japan, pwedeng Tokyo, pwedeng Shiga, yung mga ganon. But yung out of other country, hindi ko masyado nang in-expect. Hindi ko na masyado. But I don't know, my son, my daughter, or my grandchildren, no? Hindi ko alam. But yun sa akin, siguro, I think, eto na lang. Hindi ko na expect yung other country. Kasi it's hard to adjust. Japan, adjustment namin ni Pastora dito, start in 2010. 11, 12 flight na kami, Japan. Hanap. But it's not lang. Malaysia, sometime Hong Kong, China. Japan Dito kami binalik ulit No? Dito ulit yung, I ask God na give Yasui o yung cheap na flight. O binigyan kami ng cheap na flight. Hindi Tokyo, kasi galing kami Tokyo. Osaka. First time Osaka, nagkaroon ng murang ticket. Back and forth pa. Ask God, Lord, give me this is the last na expectation. Lord, eto yun, kung Japan talaga, bigyan mo kami ng murang ticket. Nakita ni Pastora, Osaka. But before Osaka, nagpunta muna kami ng ibang Pokoka, iba-iba. Hiroshima, ikot muna kami kung baka doon. But yung huli namin flight, pag ikot ng ganun, baksa kami Osaka. Osaka! Tapos I met one girl, and then dinala kami sa isang, marami palang club dyan, Dinala kami sa club. Sabi nung hapon, itaray na siya, gano'n. Pasok kayo, kikita kami. hindi nila missionary kami. Nagpakilala kami missionary. And then one girl, sa kusina yata, tigaluto siya Na sinabi namin missionary kami, we're looking apartment o hindi naman pwedeng sabihin pre-boarding. Wala naman pre-boarding. O kasi yung maistiyan, hindi naman ganun enough money. But narinig ng isang Pilipina, sabi niya, lumabas, ay missionary po kayo. Nakabaranda siyang gano'n, balamban ng tuwalya. Pero maganda siya.
yung time na yun, ng missionary, i-offer the one room na hindi niya tinitira, meron siya. Yun pala, nung narinig ng missionary, parang siguro may background sa ganun, may cancer pala siya. Stage 4. Ano stage 4 pa, no? Kalbo na siya, kalbo. And then, hindi ko na sabihin yung pangalan. And then, in-offer niya sa amin yung one room. You know, i-offer one room, 1 month, ano? 1 month free. Bait niya, no? Pero hindi pa siya nakapunta sa church na ito. Pero pag nakita kami rito, ay, pastor! Saya-saya niya. Saya-saya niya talaga. Tapos kakausapin namin siya. Yun lang, ganun lang. Eh si Lord niya, ang daming na-meet nung araw ng panahon niya eh. 1,000 people eh, multitude eh. Pero isa lang ang bumalik eh. Sa kay Lord eh. Yung 20 na pinagaling niya, isa lang ang bumalik. Pero itong babae ito, pag nakikita kami, hindi pwede niya kami ignore. Talagang lalapit siya sa amin. Ba't mo na iglad? Nung pinag-pray namin siya, uy, ngayon lakas-lakas niya na. Ang haba-haba na ng buhok. Ganda-ganda na niya. Di ba? Nung pagbalik namin, ang haba na ng buhok mo. Pwede niya nang iganon. Iganon. Dati nakabalot. Grabe, di ba? Nung pinag-pray ko, pinag-pray ko siya. Nung tinanggal niya rito, kalbo. Pinag-pray ko siya. Sabi niya, Pastor, may cancer po ako. Oh, sige. Doon pa sa bahay na binigay niya. Sabi ko, the Lord healed you now. Sabi ko, now. Nung natapos yung around 1 month at umuwi kami, sandali din, bumalik kami, pabalik namin, haba na ng buhok niya. Galing, ano? Palakpakan naman natin si Lord. Expectation anchored the soul. Ang pag-asa ay nakaangkla sa kaluluwa. Ano ba yung kaluluwa? Soul. You know, natatanong mo ba yung kaluluwa? Minsan natanong mo ang yung kaluluwa? Aba, dapat tinatanong. Kasi ang tao pag namatay, humihiwalay sa katawan. Pero yung soul, may 2 pupuntahan. Yun lang yung masaklap doon, yung kaluluwa. Kasi ang kaluluwa hindi mamamatay. Pero ang body, mamamatay. Pero ang kaluluwa, hindi mamamatay, pero may 2 pupuntahan. Ang kapahamakan at magandang kalalagyan. Yung kapahamakan, everlasting and fire. Hirap nun. Kasi buhay yung kaluluwa. But yung isang kaluluwa, kung sakaling makakakilala sa Panginoon, pupunta, God promises. Yun naman po yung eternal in heaven. Yun po yung napakawalang hanggang kasiyahan. Aba, kung babasahin nyo ang promise of God, ang kaluluwang maliligtas ay maglalakad sa isang gold na daan. Kakain na masasarap na prutas. Si Pastora mahilig sa prutas. Sabi ko, tama ka dyan. Kasi mahilig ka sa prutas. Lahat ng klase ng prutas, nandun sa langit. Pero sa impyerno, lahat ng klaseng kademonyohan, nandun sa impyerno. Oh, lahat ng sirang prutas, nandun sa impyerno. Di ba? You know, ang pangako ng Panginoon, napakaganda kung magbabasa kayo ng Bible, lalo sa Revelation. Nakakatakot lang ang Revelation ng huling liham. But you know, God promises ay everlasting, napakaganda talaga. Ako nga, pastor na ako, no, ilang beses ko nabasa yung buong Revelation. Mula nung Bible school, hindi lang yata 10 beses. You know, inuulit-ulit ko. Kasi nagpapalakas ng aking kaluluwa. Ganda pala ng pangako ni Lord. Salamat, Lord, at natagpuan kita. Noon, aadik-adik. Noon, inom-inom, tambay-tambay. Hindi naman yung tambay na walang pera. Hindi naman kami mahirap yung time na yun. But you know, mahirap no? Yung time na yun, kung namatay ako, tambay-tambay, puro kalokohan. No? Wala, siguro, nandun ako sa impyerno. Wala ako ngayon sa katayuan nyo. Nakatayo dito. No? Kaya, isipin natin yung kaluluwa. Kinakausap mo ba yung kaluluwa mo? You know, you need to talk. Kaluluwa, sabay pa tayo pupunta ron. Sabi nung kaluluwa mo, malamang ikaw na ako hindi. Ayoko kong pumunta ron eh. Di ba? Kasi nung first time narinig ko ang salita ng Panginoon, first time ko talagang narinig ang salita ng Panginoon. Sa isang camp, I'm the age of, I think, going to 17. Sabi ron, no,
For the wages of sin is death, but the gift of God, eternal life. All have sinned and come short to the glory of God. And God promised in John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tapos may binanggit pa rin verse, lahat ng hindi makakakilala sa Panginoon ay diretso sa impyerno. Impyerno. Tapos nagkaroon ng movie. Pinakita yung movie impyerno. Hell! Wow, ganito pala yung hell. Grabe, nakakatakot. Nagsisigawan, puro apoy. Mapatakan ko nga lang ng kandila, aray-aray. Ako na malitaw na kandila, aray-aray, di ba? Paano ka ibabad ka sa impyerno, sa apoy, kumukulong asupre? Alam nyo ba yung asupre? Yan yung bakal na tinuna. Ay, baka more than pa sa bakal na tinuna. Baka may kasama pang tingga yun. Baka may kasama pang ginto. Hindi ko alam kung ano mga bakal yun. Di ba? Imagine your soul. Ang soul hindi po namamatay. Ang kaluluwa hindi mamamatay magpakailanman. Ang iyong kaluluwa na hindi ka kumilala sa Panginoon, yung iyong kaluluwa ay itatapon sa dagat-dagatan apoy. Pero yung tumanggap sa Panginoon, ang iyong kaluluwa ay bubuksan ng Panginoon ang pinto ng langit para ikaw'y tanggapin. Sabi ko, Lord, wala naman talagang loko-lokong tao. May takot din ako, kahit maloko ako, may takot ako. Ba't ako pupunta sa impyerno? Ayoko. Yun, biyak ako. Sabi ko, Lord, ang nasambit ko kay Lord, hindi pa ako Kristiyano. Sabi ko, Lord, ayoko pumunta sa impyerno. Gusto ko sa langit. Samang-tama sabi nung preacher, sino ang gusto pumunta sa langit? Itaas ang kamay. Taas kagad ako ng kamay. O sino ang gusto pumunta sa impyerno? Walang nagtaas ng kamay. Ewan ko kung sino doon, no? Basta ako nagtaas, and then umiyak na ako, and then, yun na yun. Ngayon, pastor na ako. Nadala ko ng mga pamilya ko. Di ba? Ganun din dapat tayo. Once you step God, ang unang Jerusalem mo, ang iyong pamilya. Matutuwa ka ba kung ang iyong nanay, anak, bakit di mo sinabi? Meron palang impyerno. Ikaw kumilala sa Panginoon, ba't di mo ko sinila na meron langit? Nanay mo yun. Hoy, nanay mo. Tatay mo yun. Kapatid mo yun. Yun ang unang mission ko. Nung ako'y nakakilala. Lord, gusto kong dalhin ang aking pamilya. Ayoko sila mapunta sa impyerno. Hindi lang ako. Dapat pati nanay, tatay ko. Siyempre, mahal nyo, tatay, nanay nyo, mga anak nyo, kapatid nyo, di ba? Ang mga pinsan nyo, mga tiyuhin nyo. Simulan na natin yan kasi kung tayo nakakakilala sa Panginoon, tumayo tayong lahat. Kung kinausap mo na ang iyong kaluluwa, dapat kinakausap mo rin si Lord. This is the time, every day ako ask for salvation. Being a pastor, hindi ko pwedeng lakpasan yung mga bagay na ganito. Palagi na lang. Kasi this is my responsibility na gusto ko rin naman kayo makasama sa langit. Lahat ng pastor na nagsishare ng salita ng Panginoon, lahat ng tao na mamimit nila o makikilala o umati sa simbahan, gusto makita ni pastor na someday, oy, sister, nakasama ko. Oy, sister, oy, si sister. Matutuwa. But doon, hindi na yung masyadong expectation na kilala. But sa mukha, pwede. Pero yung relasyon, wala. Sa mukha, pwede makikita. But nandun yung joy. At ipapakita ni Lord na ikaw ay tumanggap at makakilala sa Panginoon. These closing prayer are designed to help you elevate your expectation, expand your vision, and release limitation. Sa aking panalangin, yung every expectation, the first expectation na dapat sa ating puso ay, Lord, gusto kong makarating sa iyong kaharian, yung kaluluwa. If you want na makarating ka ang kaluluwa mo sa heaven, very simple prayer lang na ginawa ko rin nung ako'y hindi pa mananampalataya at may isang preacher nag-invite sa akin na simple prayer lang. Kung gusto mo sumunod, pwede ka naman sumunod. Tagalog lang, Panginoon,
Salamat. Nakita ko ang aking buhay na ako'y makasalanan. Sa aking mga kasalanan, Lord, patawarin mo ako. Tinatanggap kita na aking Panginoon, tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at buksan mo ang langit sa aking kaluluwa. Thank you, Lord. Salamat sa mga nagsumabay sa akin. Lord, thank you so much today. It's a great time and power and privilege in every heart na tinanggap ka, Panginoon, ay binuksan mo ang pintuan ng langit sa kanilang buhay. Father, thank you for your presence that goes with me. I elevate my expectation for my work, my relationship, and my future, knowing that your order my step. Grant me the courage to move forward with confidence, trusting every door you open is meant to bring growth and joy in your mighty name. Thank you so much, your life na binigyan mo sa amin, the promise of everlasting life. Thank you so much, your presence. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Nakaka-touch naman yung mensahe ni Pastor. Praise God. Alam niyo, minsan, kapag nagkakwentuhan kami, masaya nga naman pala, no? Na yung alalahanin, yung mga past events ng buhay natin. Sabi nga ni Pastor, good or bad, ang gandang alalahanin. I-treasure ba? Which is totoo. Dati kasi, nung bata-bata ako, parang, ang baduy naman ito. Yung mga gano'n, ang OA. Yung mga gano'n, di ba? So, nakikita lang natin yan sa mga service, sa Facebook. But no. So, it's a treasure. It's like your treasure while you're still young until you're getting older and older and older. So, syempre, hanggang sa mamatay tayo, mawala na, it also only memories will remain. Tama? Kaya nga yung ating offering, so I have this verse, treasure. So this is the treasure. Hindi ito yung treasure sa mundo. This is the treasure in heaven. Amen? Dati hindi ko nga naisip yung ganyan eh. Meron palang treasure sa heaven. Ay, hindi ko alam yan. Kasi iba yung aking religion dati. Which is hindi pala religion. So dapat we have true relationship sa Panginoon. Hindi pala yon. Amen? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, binigyan ako ng chance to know Him truly. Amen? Kaya't andito po ako ngayon, naging asawa po ako ng missionary. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? But I never expect, I don't have any expectation to be a pastor's wife, ganyan. Kasi worldly po ako eh. Nang dalaga, party-party, laging ganon. So, in short, mabait akong anak, but hindi ko maisip na meron palang treasure in heaven. Hindi pala itong mundo na ito. Kasi mamamatay pala tayo. Mawawala ito at maiiwan. So, I just want to share this, no? Matthew 6:19 to 21. So, let us read this one. Do not store up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20, but store up for yourself treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Verse 21, for wherever your treasure is, there your heart will be also. Amen? Amen. So, I'm so very thankful, no, that the Lord gave me the time and the right to become a children of God. Amen? Kasi dati hindi ako children of God. Sinasabi natin na you know the Lord, no? But He doesn't know you. Ay, ganun pala yun. Nalaman ko, ay, hindi pala ako kilala ni Lord. Pero tumatawag ako. I'm always, Lord, 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 Lord.
But, kilala ba ako ni Lord? Hindi pala ako kilala. So, I found it na, you need to know the Lord. And you have to have a true relationship so that He will know you. And you have the treasure in heaven. Amen? That's why this is not a treasure on this earth. The treasure that we are expecting is the treasure in heaven above. Amen? Dati talagang yung ating mga buhay, parang mahal na mahal natin yung mga bagay, yung treasure natin to. But then, the Lord provided everything. You know, the Lord, when I was the single, dalaga, nagmo-model ako before, I was a ramp model before sa SM. So, hindi ko alam yung mga treasure na yan. No? Kala ko yun ang treasure ko, being ganito, being like this, ganyan. No? Natutuwa ako kasi nga, I'm from the family of Nivera, sila Martin Nivera, mga singer. So, mga singer kami, yung mga kamag-anak ko. So, binigyan ako ni Lord ng totoong treasure pala. Na hindi pala yun. No, Lord, ito pala. Yung kailangan, meron tayong relasyon sa Panginoon para kapag whatever happen, meron tayong treasure na babaunin, which is yung salita ng Panginoon. Na pag tayo tumanggap sa Panginoon, ando na lahat. Totoo pala. Amen? Sa lahat ng bagay dito sa mundo ay mawawala. But the Word of God stand forever. Amen? Palakpakan natin si Lord. So let us prepare our heart to the Lord for giving. Because this is not for anything, no? Because the Lord always love the cheerful heart, no? At ino-offer natin ito kay Lord para sa Kanya, para sa ministry, no? Kasi mayaman naman si Lord, hindi niya kailangan to. But because of the obedience of your heart, no? Of your being a Christian, at gusto mong i-serve si Lord in many ways, no? But the Lord will give us more treasure than this. Amen? The Lord will give us more treasure than this. Amen. So let us give for the Lord. Hallelujah. Amen. Natutuwa lang po ako kay Pastor sa mga kwento niya. Sabi ko sa kanya kasi, huwag mo na nga ako ikukwento. Kasi masyado mong binapublic yung ating at sasabihan ko siya. Tapos, sabi ko sa kanya, sige, malalaman yung age natin. Pati ikaw. Joke. Natatawa po ako. Pero sabi ko, in a way, no? Pag nare-realize ko, nga, masaya pala, no? Nung kami nagliligawan, puro letter every week, ang daming letter. Amen? So, ang daming letter po namin ganyan na nasa bahay po namin. Nandun pa rin. Hindi ko lang po talaga makuha pa, no? But thank God. So, let us thank the Lord for everything. Amen? Until now, so it's only by the grace of God. No? Wala namang perfecto Lahat imperfect. But the Lord is perfect for everything. Amen? So, yun lang po. At meron po tayong Bible study online. No, praise God. Kasi we tackled about Hannah. So, praise God doon sa mga nakaka-join ng Bible study. Alam nyo, we don't have enough time. Sunday lang. No? So, if you have time, you can join us. Minsan, mili lang po every Wednesday. Minsan, may mga special po tayong fellowship, no? Online. No? Napakasarap. No? Sana po maka-join po kayo. I-update po namin kayo. At salamat po dun sa ating first time, no? Sila sister. Praise God. Anong first name mo, sister? Jenny. Sister Jenny. Palakpakan natin si Lord kay Sister Jenny. Ayan. Praise God. Nakakatuwa, no? Because, and the other one, actually, hindi siya first time, third time na po. Hi, sister. Yes, and also the sister of Sister Jubilin. Amen? At meron po tayong, sa next Sunday po, so let's celebrate yung May celebration. So, celebrate lang po natin yung May celebration and Family Day. So, let us have our fellowship sa taas. So, kahit ano lang po, no, potluck, anything, so we can fellowship to one another at birthday celebration. Ayan po. And then, May, June. So, June po, may event po ngayon, no? So, let's pray for that sa Pistang Pinoy. Pero Saturday lang po yon. No? So, maybe we will be joining dahil na-invite po tayo, no?
thanks God, at magkakaroon po tayo ng konting trucks evangelism sa Pistang Pinoy kung makakapunta po tayo. So magta-trucks, po tayo, magbibigay po tayo ng trucks with a gift na para sa mga tao. Amen? And then, malapit na po ang summer outing po natin. Para po lahat nakasama. So nagre-rent po tayo ng coaster. So lahat po mga kasama, every year po yan. So I think sabi nga July daw, i-update na lang po kayo July para po makakuha po kayo ng day. Siguro July 3rd week po. 3rd week ng Sunday po. No? But wala pa po tayo, kundi 3rd week ng July, 4th week po. So meron po tayong summer outing. Uy, sama kayo Let's join. Sunday umaga hanggang po yun, hanggang gabi, mga ganyan, alas 6, ganyan. Mahaba na yun, mag-swimming, di ba? So magka-travel po tayo. Meron po tayong coaster. So usually, nagko-contribute po tayo every, kesa Month na, kasi sabi ng iba, pag August na daw, sobrang init. Usually, pag July, medyo hindi pa masyado, papunta pa lang talaga yung heat ng Pag may-meeting ako, yung pinakamagandang 4th week ng July or first week ng August, yung mga ganyan, no? You know, yung sinabi ni Pastora about money, yung money is the root of evil. Hindi naman sinabing money is the root of evil Money is very important. Money is beautiful. Money is, you need money. Kailangan natin yan. Kaya nga, maraming mayayaman na mga Kristiyano, no? At maraming taong pinagpala about sa money. But yung money, kailangan lang ayusin. Paano gamitin, and the Lord give you money pag okay na yung vessel ng paglalagay niya. Parang alikansya din naman Kung okay na yung ilalagay ni Lord, ibig sabihin okay na. No? Magagamit ng maganda. Okay, let's pray. Father, thank you. Today is a great time and privilege. The great Sunday. This is the day the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Lord, salamat sa mga taong totoong tumanggap sa iyo sa kanilang puso. Lord, na patuloy ang iyong expectation na sila'y lumakad na naaayon sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bawat treasure na aming itatanim dito sa lupa ay magtanim kami sa langit. Yun ay everlasting life. Salamat sa bawat isa na nandito. You give us a good day, good night, and everything. And after tomorrow, Lord, another day ng aming work. Give us strength and expectation in everything in our life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And church, na-bless po ba tayo? Ayan, naramdaman ba natin ang presence ni Lord? Ayan, sana umuwi po tayo na baon natin yung lessons at yung blessings ni Lord sa buhay natin. Na kahit gaano kabigat ng araw-araw na dumarating sa buhay natin, tandaan natin, laging nakatunghay si Lord para sa lahat ng expectations natin sa buhay. Amen! Ayan, ulitin natin, paborihan ng Panginoon na siyang nakatunghay sa ating lahat ngayon. Yes, Lord! Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All your treasures turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praises, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing praises, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God.
Every time sing, hey oh, way oh, way oh, ah. Hey oh, way oh, way oh, ah. We sing, hey oh, way oh, way oh, ah. Hey oh, way oh, way oh, ah. We sing, hey oh, way oh, way oh, ah. 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 There is no one like our God. 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 Sabay-sabay tayo. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praises, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love and restraint. This is our God. Every time sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is